Ikaw Kuya Sanchi, kailan ka ba nagsimulang magtrabaho ng ganito? Nagsimula ako 17 years old ako nung. 17 years old? 17 years old. Nahasa ako sa ganito dahil hindi na ako pumasok nila mag-aral. Dito na ako nag-aral. Oh, pero tignan mo naman, di ba? Kahit sabihin mong sinasabi ni Kuya Sanchi na hindi na siya nakapag-aral, tignan mo nga, ako nga nakapag-aral, hindi ko kayang gawin yung mga ganitong bagay. Bago kami magpahinga ngayong gabi, ay isa mo ng toast bilang isang selebrasyon para kay Mamen. Oh, kali lang malakas! Kali, baka naman. Game. Oh. Cheers! Tika lang. Bukas na ba? Bukas na ba? Bukas na. Ako, bubuksan muna. Oh, pero bago ang lahat, ay may message muna para kay Mamen. Hindi namin sasabihin ka anong dahilan. Kasi medyo basta. Pero good news para kay Mamen. Yeah. O, ikaw bilang nanay ni Mamen, na ikaw yung tumatayong nanay niya dito, ano ang mensahe mo sa anak mo? Yun nga, maging masaya ka hanggat gusto mo. Di ba? Siyempre, bas pipiliin mo laging maging masaya. Ako naman gusto ko tayong congratulate kasi lahat ng pinagpagura mo simula't simula ay eto na, nandito ka na ngayon. So isa na namang motibasyon para sa iyo ang ituloy-tuloy ang ano to, ang journey mo na sa mundo natin sa pag-YouTube, no. Bilang isang kuya, bilang tatay ng tahanan dito is yun nga, yung aking bilin is ibigay natin sa mga viewers yung good vibes. Maging daluyan tayo ng kagaanan ng puso't isipan ng ating mga nanonood. And congrats! Basta congrats. Congrats sa'yo bro. Congrats talaga. Cheers! Namiss ko yung kali Ay, yung sinasahin ko doon. Alis na muna ako. Yung ini-edit ko dito. Kanya-kanya. Yung kachat ko. Huwag kang pupuyat Oh. Isa to sa mga dapat matutunan ng lahat. Ang maging masaya sa tagumpay ng iba. Welcome back to another episode. Isa na namang kwento ng buhay ni Boy First Time. Dito sa ating ginagawang Alit at Top Base Camp. Don't worry. Be happy. Ano yan? Ito yung Binibilot. Oo, tabako. Native. Good morning, Kuya Sanchi! Teka lang, ba't parang lumiit yata si Kuya Sanchi Kuya Sanchi, meron na tayong kasama dito May piyon na tayo. Kuya Sanchi na yan. Ayan, the next Kuya Sanchi. Ano nga ulit pangalan mo? Ito kalaro ko dito sa Boga-Boga nung pagpunta ko dito ng ano pangalan mo ulit, bro? JR. Si Bro JR, taga dito lang yan sa paligid. Tumatambay-tambay lang dito. Chine-check lang kung maganda ba kung kamusta ba yung trabaho ni Kuya Sanchi. Ngayon, tumutulong. Gusto ko lang linawin na si JR ay hindi kasama sa paggawa ng Alit at Top Base Camp. Tumutulong na siya dahil gusto niya matuto. Dahil pangarap din niya ang gumawa ng ganito pagdating ng araw. Ganyan din ako dati nung maliit ako, alam nyo ba? Nung nagpapagawa kami ng bahay dati sa probinsya namin, nakikitulong din ako sa mga nagtatrabaho, yung nagtatayo ng bahay ng lolo pala namin. For your information, this is Mount Taal. Tumutulong ako magpala ng semento. Taga-abot ako ng mga timba na merong laman na semento. Dati sinasakuran ako ng lolo ko ng 50 pesos sa loob ng isang linggo. Yung 50 pesos dati nung mga bata pa ako, malaking halaga na yun. Kaya tawang-tawa ako noon. Kaya every time na magpapasahod na yung lolo namin, pipila na lahat ng mga gumagawa, nakikipila rin ako pagkatapos ng isang linggo na nagtatrabaho din ako. 50 pesos yun. Pero hindi ko alam kung saan ko dinadala
yung 50 pesos noon. Parang binalikan ko lang yung mga ginagawa ko dati nung kabataan. Ikaw Kuya Sanchi, kailan ka ba nagsimulang magtrabaho ng ganito? Nagsimula ako 17 years old ako noon. 17 years old? 17 years old. Nahasa ako sa ganito dahil hindi na ako pumasok, hindi na nag-aral. Hindi ka na nag-aral? Hindi na ako nag-aral, dito na ako nag-aral. Oo, pero tignan mo naman, di ba? Kahit sabihin mong sinasabi ni Kuya Sancho na hindi na siya nakapag-aral, tignan mo nga, ako nga nakapag-aral, di ko kayang gawin yung mga ganitong bagay. It's not always about the... wag na, baka mabasa ko. Hindi, may mga kanya-kanya naman kasi tayong sa buhay. Di ba? May nagsasabi kasi ng dapat may diploma, may nagsasabi na diskarte sa buhay. Depende yun sa pananaw ng isang tao. Dapat yung mga ganyang bagay hindi na pinagdedebatihan niya, no? Ang dapat pinagtutuunan ng pansin is kung paano mo nadidiskartehan o paano mo nagagawa ng paraan yung mga pangangailangan mo sa araw-araw nang wala kang inaapakang tao at nagiging patas ka sa mga kapwa mo. Ganun lang naman ang batayan ng pagiging mabuting tao dito sa mundo. Para sa akin, hindi ko rin batayan yung edukasyon ng isang tao kung paano ko siya tratuhin. Edukasyon na tinapos niya o wala siyang tinapos. As long as mabuting tao, okay yun. Kasi mahirap may mga tao kasing, alam mo yun, nakatapos pero ugali, walang hiya. Pero may mga hindi rin naman nakatapos pero sila pa yung mas makatao. Pero meron din namang nakatapos na mabait. Tapos meron na namang mga hindi nakatapos na walang hiya rin. So, di ba? Hindi mo alam hindi ka pwede mag-judge, di ba, bro, no? Tama ako, nakatapos, walang hiya. Flooring, stillmatic na mga sidewall sa ilalim at mga kukonting aayusin na lang ay matatapos ng ating base camp. Nagpresenta pa akong tutunog. Ang bigat-bigat pa ito. At habang busy ang ating Alitap-Tap base camp, sa kabila naman ay busy rin. Dahil doon pa rin nagaganap ang mga pagluluto para sa pang-araw-araw naming pagkain. At ang ulam natin ngayong tanghalian ay ang tinatawag na bulang itan. Di pa kayo nakakarinig ng ganyang klaseng ulam, no? Kami rin Ngayon lang namin na-discover yung bulang itan kasi hindi naman talaga nag-exist yung ganong klaseng ulam. Nag-iimbento kami ngayon ng ulam. Papaitan plus yung mga gulay na iluluto sa bulang lang. Sabi namin, ano ba ako itim? Batang may laban. Sorry, hindi talaga ako fan ng papaitan nung may nalaman ako. Pero kumakain pa rin ako ng laman loob. Pero pinatanggal ko na yung parte na yon kasi yung abdo okay ako doon. Pero alam ko masarap ang papaitan. Ako lang. Hindi ko na pinapasama yung pagluluto ng merong ganon. Pero kanina nag-usap kami na what if nga na kung yung papaitan, since na may binawas tayo, ay dagdagan natin. Itong gulay na to. Ito yung pinaka-paborito naming gulay dito sa Alitap-Tap. Yan yung parang comfort food namin. So sa tingin mo ba masarap ang kalalabasan ng bulang itan natin? Oo. Bulang itan ba yun? Bulang itan. Bulang itan? Oo, masarap yan. In fairness naman, at yang si Prisha naman talaga, magaling talaga magluto yan. Ako nagluluto-lutuan lang ako. May confidence lang ako na marunong ako magluto. Pero pag usaping maayos na luto talaga, si Prisha yon. Oo nga pala. Siomai ko tuwing Friday, Saturday, Sunday. Sa mga gustong matikman yung siomai ko, punta lang kayo dito. Makikita nila yung Alitap-Tap base camp sa Nueva Vizcaya. Siyempre sa Google Map. Google Map nyo na lang po. Boy P, Alitap-Tap base camp. Yan. Ay, kagawin nga pala. Panic mode kaming lahat dito. Kasi biglang dumilmi yung panahon. Wala pa kaming mga runo dito. Hindi pa namin nakakabitan. Panic kami kagabi. Buti na lang, meron tayong altitude outdoor na tarp, nilipat namin para yan yung kulay asul na yan na nakikita nyo. Yan yung pinanglagay namin para pag umangge at humangit at malakas yung ulan hindi kami pasukin. Kung saan namang
na-set up na namin, ay hindi naman tumuloy. Bigla naglabasan yung mga stars ba. So, at least nagkaroon kami ng idea na kung ano yung mga pwede naming ikabit dyan. Pero para sa akin, yung runo Kuya Sanchi ang maganda ilagay eh. Kahit na lumakas yung ulan, tatagos man siya pero aagos lang. Hagos lang, hindi siya pa makapasok. Makapasok. Kano kaya yung runo na yun? Malalaking runong kailangan natin. Yung welding, iwasan mo lang yung usok. Kasi yun ang kakasira kasi metal eh. Ah, hindi yung silaw? Ah, yung usok ang nakakapagpangga ng ano? Mata? Oh. Ano sa tingin nyo? Para mas maganda yung may outdoor kitchen, no? Pero maganda rin na merong kawayan tayo dito. Kasi kapag humangin, eh, yan din yung magpoprotekta sa kubo natin. Dagdag protection ba? So medyo nalilito pa kami kung anong gagawin namin dyan. Pero saka na yan. Yan na yung mga pinakahuling gagawin. Ang focus ngayon dito is yung ilalim, yung flooring para mapantay na natin yung ilalim at para rin sa karagdagan na tibay ng ating pundasyon sa kubo. At si Kuya Sanchi ay naguhukay na kasi mula doon hanggang pa ganun ay lalagyan din niya ng hollow blocks. Pero may naisip si Kuya Sanchi na isang ideya na naman ng isang henyo pagdating sa pagbibuild at sa pagtitipid kung paano makakatipid. Kuya Sanchi, anong gagawin na natin dyan? Case na imbes na tabunan, gagawan na lang natin ng safety tank. Safety na rin, wala nang tabon. Wala nang tabon. May septic tank pa tayo. Ibig sabihin, magpapatayo din tayo ng CR dito at makakatipid tayo sa tambak na kasi yung tambak dito bibilin pa. Ihatid pa ng mga truck. Eh dati yung estimation ni Kuya Sanchi na ilang truck ang magdi-deliver dito ng mga lupa-lupa at kung ano pang pwede panambak. Ilan yung dati Kuya Sanchi? 12 na hakot. 12 na dump truck, 12 na load. Napakadami, pero ngayon makakatipid na kami kasi nga idea niya na dito na natin ilagay yung septic tank para makatipid tayo sa load. Makatipid tayo ng 5 load. Makatipid ng 5 load, no? Yan si Kuya Sanchi, hindi basta nagtatrabaho lang. Inaalala din niya yung mga gastusin. Alam mo anong kulang sa Alitaptap Base Camp sa kapaligiran? Yung dagat na gustong-gusto natin. Yung feeling na ano ka sa Alitaptap, na pakiramdam mo mayroong karagatan sa paligid mo. Ganyan yung mood niya na huwag kagandong ka. May narinig kang agos ng tubig. Parang somewhere na nagpapahinga ka, tapos may dagat dyan sa paligid mo. Parang ganyan. Pero wala naman talaga. Pag-walan kaya tayo dagat? Pwede. Di sa may gilid. Tito Romeo! Yun, kamusta ang biyahe bro? Pagod, 3:30. Sa madaling araw? Oo. Mula Caloocan? Hindi, Kamias. Ah, Kamias, Kamuning. Yeah. Yun. Yan si Tito Romeo namin. Yan ang parte ng pamilya ng Alitaptap Base Camp. Nanggaling pa ng QC yan, pumunta dito sa Solano, Nueva Vizcaya para magbuhat ng mga bubunuting mangga. Kamusta ang biyahe yung dalawa ni Direk Gino? Kamusta? Masarap bang kasama si Direk sa biyahe? Medyo. Bakit? Paano mo nasabing ano? Paano mo nasabing medyo? Bakit medyo? Hindi siya magpatakbo. Ah, mabilis siya magpatakbo. Nawawala siya bigla. So hindi totoo yung takbong banahe ni Direk Gino. Sinungaling! Hihintayin niya ako dun pag nakita niya na ako. Hihinto siya, hihintayin na lang ako. Kung saan siya pupudpud. Mahilig pala mag solo ride. Pang solo ride pala si Direk Gino. Pag-isipan ko kung sasamahan ko pa si Direk Gino sa biyahe. Thank you Kuya Romeo. Hindi. Direk Gino! Ayan, hindi natuloy yata ang biyahe ng ating kaibigan na si Direk Gino. Kasi nga
sa kung ano mang kadahilanan yan, mas maganda na nga umuwi siya dito para safe siya. Medyo ano to parang nagkakaroon ng mga aberya. Aberya? Oo. Naniniwala din ako sa ganoon kasi kapag medyo ramdam mo na hindi maganda yung nangyayari sa biyahe mo, mas magandang umuwi ka na lang sa i-push mo. Naniniwala ka ba sa ganoon? Kaya dito ka na lang kasi sa Nueva Vizcaya, kung saan ka pa kasi pumupunta. Dapat ang gawin mo, di ba, gumagawa ka ng challenge si Direk Gino. Pagkakasyahin niya yung 2,000 sa loob ng 3 araw. Ay, meron akong challenge sa'yo, Direk Gino. Ano naman kaya kung yung 2,000 mo is kung paano mo siya uubusin sa loob ng 3 minuto? Mas matindi yata yun, di ba? Kung 5K yung budget mo sa loob ng 5 araw o 1 linggo, ay di gawin mong challenge naman yung paano mo uubusin yung 5K mo sa loob ng 5 minuto. Oo, alam ko yun. Mas safe pa yun, no? Alam ko yun, beer house. Let's go, Bulang-Itan. Ngayon pa lang ang unang matitikman ng mga Vizcayanos ang Bulang-Itan ni Prisha. Explain mo sa kanila kung bakit tinawag na Bulang-Itan yan, kung paano mo niluto. Kasi unang menu yan na ginawa niya dito na invento. Ganun naman ang mga chef Oo. di ba? Hindi, pinagsama ko lang yung papaitan at yung pang bulanglang na gulay. Kaya tinawag natin siyang Bulang-Itan. May mga bagoong din? Wala. Ay, titikman natin yan. Kaya rami May. Ayan. Bango na. Masarap. Masarap? Oo. Hindi siya mapait. Mid lang. Mid lang. Oo. Kasi merong ano yan, di ba? Apdo? Apdo? Hindi ko na nilagyan. Ay, di mo na nilagyan? Oo, natural ano na sa Sa gout. Okay, Sanji, let's go! Kuya Gary, susunod naman papadobo. Papadobo. Nilagyan ng toyo ano. Ganda, no? Parang nulubunan dati nung unang dating natin dito sa Nueva Vizcaya, pero wala tayo sa nulubunan. Nandito tayo ngayon sa parte ng Quezon na kung saan itong spot na to ay bagong tuklas namin. Hindi naman yung kami yung nakatuklas nag-exist na siya pero hindi siya pinupuntahan ng tao. Pero ang lugar na to ay perfect para sa isang camping spot or camping area. May ilog, tahimik, berde pa. Pero sa ngayon ay hindi muna namin pwedeng sabihin kasi hindi naman siya for public. Alay naman natin in time mabuksan to para sa publiko. I-update ko kayo in time. Andito tayo ngayon kasi nga meron tayong isang goal na project kasama si Yumamen at si Tito Romeo. Biglaan lang din to kasi nga nung isang araw ay nandito ang tropang Alitap-Tap Boys. Pumunta sila dito. Doon sa video may nakita ko na isang bagay na nagningning aking paningin kasi nga trip ko yung mga ganung bagay susubukan naming arborin o mabili itong bagay na to na dadali natin sa pampaganda lalo ng tema ng Alitap-Tap Base Camp. Ngayon bro, paano natin iaangat yan? Kuya Romeo. Sakto si Kuya Romeo. Pero kaya natin yan, unti-unti. Di ba? Napakaganda. Bagay na bagay siyang ilagay dun sa sentro ng tambayan ng Alitap-Tap Base Camp. Susunugin nyo rin po ba to? Oo. Wag po. Maaari sa iba, yung ganitong klaseng bagay, siguro sa iba isa lang tong basura na paanod-anod lang sa ilog. Tatangay ng malakas na agos ng ilog pagtagulan, dadaling ko saan. Isa lang siyang ordinaryong kahoy na palutang-lutang. Pero para sa akin, isa siyang napakagandang art ng kalikasan. Bro, inalok natin si tatay na bilhin, di ba? Ano sabi niya? Ayaw niya tumanggap. Suportahan na lang natin yung camping site pag open na in public. So, tatay, maraming salamat po sa pagbigay niyo po nito sa amin. At huwag kang mag-alala kapag decided na isa sa publiko ang
lugar na ito ay promise, kaming bahala sa'yo, kaming bahala sa lugar na to. In a way, may babalik po namin yun yung kabutihang loob na ito ay gusto naming bilhin sa inyo pero niregalo na lang ni tatay para sa amin. Tiwala lang po. Oh, kaya lang. FYI, hindi siya nara ha, kasi pag nara bawal, hindi siya nara. Ordinaryong kahoy lang siya na inano daw from kabundukans to the Kailugans. Yan. Yan! Yeah! Pakita mo yung ano mo. Uwi na tayo! Uy, magbitas tayo ng gibano. Kinabukasan, inunload na namin ang ugat ng punong kahoy para malinisan. On and off cam ay tuloy-tuloy lang ang paggawa ng Alitap-Tap base camp. Tatambak na kami, dito na rin magtatapos yung vlog natin. Mag-overtime kami para maimbakan namin ng patag ng mga gravel and sand itong flooring natin. Para bukas ng maghapon ay may flooring na yan, pero kalahati muna. At hindi kakayanin ng araw natin. So paano? Babay na muna. Pagod na ang boy first time. Bukas naman, mag-edit pa ako. Live ko dito sa atin sa Alitap-Tap Base Camp dito sa Nueva Vizcaya. Kita tayo sa susunod nating episode. The next day. Hindi bukas. Today, the next day.